Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, ang inyong kapanga, Yolito Duinog. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano agad madaling makuha ang ating Google AdSense. Kasi there are case na sobrang tagal. Actually, sometimes it takes a month, long month, minsan year, before you can get your Google AdSense. Kasi ito yung mga hindi alam ng ibang mga YouTuber, mga small YouTubers, or yung mga nagsisimula pa lang sa YouTube. In my case kasi, ang YouTube ko last year is na-monetize na siya. I was accepted in the YPP or YouTube Partner Program. But then, na-reach ko na, kailangan kasi ma-reach mo yung threshold na $10, tas magpapadala na si YouTube or si Google ng Google AdSense. After mo ma-reach yun, it's automatic. So, when that happens, I didn't know na kailangan pa lang dapat ma-verify yun. So, yung nangyari sa akin is na-demonetize yung YouTube channel ko. Demonetize means nawala yung ads mo or na-hold yung mga ads mo dahil hindi mo pa ma-verify yung address mo or verification address kasi importante yun. And the problem is, ito yung mahirap. Pero bakit ang tagal dumating ng Google AdSense? Right? So madami sa atin dito yung mga nag-start. Bakit nakapag-request na ako? Sabi ni Google ganito daw na send na. Pero bakit ang tagal pa rin dumating ng Google AdSense PIN natin? So, in my case, di ba, I requested for PIN. Nag-request din ako ngayong January ng PIN. Tapos, ayun, akala ko okay na yun. So, wala pa rin dumating. Nag-request ulit ako ng March. Wala din dumating. And this April, nag-request ulit ako. Wala pa rin dumating. So, nanood ako sa YouTube, bakit hindi pa rin dumadating ang Google AdSense PIN ko? Until this June 2024, I had a chance na mag-day off. So, nag-off ako. Ito na. Pumunta ako sa aming local post office here in South Caloocan. Ay, North pala. North Caloocan. So, pumunta ako sa barangay kasi nandun yung post office. I waited there for almost 2, 3, 4, parang hanggang 5 ata kami doon. So, parang 4 hours. Inantay namin yung kartaya ko. Kasi sabi kasi nung una namin pagpunta doon, wala pa yung kartaya ko, nasa field pa. So, bumalik kami. Pagbalik namin, nagantay ulit kami kasi sobrang tagal dumating ng kartaya ko namin. As in, sobrang tagal. Pagdating naman niya, ayan, I asked him kung nasa kanya ba yung Google AdSense PIN ko. Siyempre, medyo excited ako na medyo hindi. Kasi baka kasi wala. So, ayun nga. Tinanong namin siya. Wala daw ang Google AdSense PIN ko. Kasi dumating na daw yon noon. Kaso yung address is hindi niya napuntahan. Kasi hindi ata reachable yung address na nalagay ko. So, binalik niya po yung PIN. Diba? Ang sakala. So, wala din nangyari sa pagpunta namin. But at least, nalaman ko na dumating yung PIN. Diba? I requested for 3 times and nothing. And, wala talagang dumating. Ano ba yung mga reason kung bakit tumatagal yung pag-aantay natin yung PIN? Number 1 is mali ang nilagay mong address. Kasi in filling up those forms, you need to know na dapat tama yung mga ilalagay mo doon na mga details. Kasi napakahalaga yun. Kasi ipapadala yung mismo sa saan ka nakatira. Kung may mali ka lang mailagay doon, sinasabi ko sa iyo, hindi mo makukuha kasi sobrang hirap dumating ng PIN, ng Google AdSense PIN. Number 2, unreachable ang address. What does unreachable means? So in my case, hindi nga napuntahan yung address ko kasi unreachable.
or hindi niya mahanap. Kasi ang inilagay ko lang doon, ganto, ganyan. So, wala yung, ang hinahanap pala nun is black, kung may black kayo, or lot, kasi madalis mahanap. Sa akin, walang ganon. Kasi, yung address ko today, hindi ko din alam kung ano ba talaga. So, I just put the landmark doon. Pero hindi pala. So, dapat kung may black kayo or may lot kayo, important, ayun na lang yung ilagay nyo para mas reachable at mabilis mahanap ang lugar nyo. Number 3, depende din yun sa location mo. Kasi kung malayo ka, mas mahirap maabot or mas matagal yung, the time na gugugulin kasi ipapadala pa yun sa'yo, diba? So, medyo matagal kung mas malayo ang location mo. So, pag nasa city ka lang, medyo malapit. At least kahit paano, hindi siya ganun katagal. Hindi mo siya matagal hindi matagal ang pag-aantay mo. Number 4 is yung mismong post office ninyo. Kasi depende yan sa mga nagdi-deliver. Yeah, minsan inuuna nila yung mga importante. Kasi based on what I watch, ang mga Google AdSense pin is parang normal na siyang mga mail na nilalagay na lang nila doon. Inuuna nila yung mga importante na i-deliver na mga sulat. So, hindi tayo importante. So, importante naman yung atin. Pero mas inuuna nila yung mga VIP talaga siguro, yung mga importante. Ano naman yung mga dapat natin gawin? Easy steps para makuha natin ang ating Google AdSense pin or ma-verify natin ang ating address doon sa Google AdSense. Number 1, make sure na tama ang nilagay mo na address doon sa Google AdSense address sa personal information mo. Kasi once you reach the $10 threshold, ibibigay agad or ipapadala agad yun ni YouTube or ni Google. Actually, nakalagay doon 2 to 4 weeks ang pagpapadala ng mail ng Google AdSense pin. So, within that span of time, dapat alam mo na or expected mo na may matatanggap ka na mail galing kay Google AdSense. Number 2 okay, number 2 na tayo. Seryoso. Number 2, pag 3 weeks na tapos hindi pa rin dumadating ang Google AdSense pin mo, pumunta ka na sa yung local post office. Itanong mo kung meron ba doon dumating na Google AdSense pin. Yun yung pinakamahalaga. Yun yung hindi ko nagawa na dapat ginawa ko. Diba? Kasi sa mga small YouTubers, hindi nag-aantay lang tayo. Actually, yung iba, it takes 3 months, 4 months before nila natatanggap. Without them knowing na pwede mo siyang puntahan sa yung local post office after mo ma-receive message ni Google na 2 to 3 weeks lang ang pag-aantay or 4 weeks ang pag-aantay ng PIN natin. So, punta ka sa yung local post office, ask if there are or there is mail na sinend galing kay Google AdSense. At alam na nila yun. Yun na, importante yun sa mga nagsisimula pa lang sa YouTube or small YouTubers that hindi pa nila masyadong alam. Kasi ito yung hindi ko din alam noon, na kailangan pala pumunta pa ng post office within that 2 weeks pag hindi mo pa natanggap ang inyong Google AdSense pin. Number 3, pag wala talaga, ilang try mo na wala pa kayo, pwede kang mag-manual verification. So, pag wala pa talaga nangyari sa lahat, nag-apply ka na or nag-attempt ka ng 3 times para matanggap mo ang iyong Google AdSense pin tapos walang dumating, pwede po tayong mag-manual verification. What is manual verification? Ito ay pag na-attempt mo na yung 4 na times na mag-ask for the pin tapos wala pang dumating, pwede ka na po mag-manual. Pwede mo nang gawin yun ng sarili mo na hindi mo na kailangan pumunta sa post office to get your Google AdSense pin or para i-input mo yung pin na pinadala ni Google AdSense. So, ayan lang for today's video. Sana may natutunan kayo kasi this is very important lalo na sa may mga YouTubers, may mga ads na kasi nag-i-stop po yung ads natin once na hindi natin na-verify ang ating verification address. Kasi ito yung patunay na tao ka. Diba? Pinapatunayan na doon ka talaga nakatira sa lugar na yun.
Kaya nagpapadala ng verification Google AdSense fee. So ayun lamang po. Thank you for watching. If you want to ask more about YouTube or everything, kasi ako din, I just want to know also more. Sinishare ko lang to because this is what I experienced and I want you to know na dapat ganon yung mga process. So yun lang ako at maraming salamat. Before I end this video, don't forget to like, comment down below, and subscribe to my YouTube channel. It's me again, ang inyong kapangaya dito, Dre. Goodbye, God bless.